yung nangyari dito sa mga Marines. Saan na napunta itong mga 18 Marines na to, mga kababayan, na tinatawag daw po ng mga DDS na mga matatapang na soldiers? Tapos na po ata ang trabaho. Kaya ngayon biglang naglaho at nagtatago na itong 18 Marines matapos po maglabas ng sabpina ang NBI sa kanila. Oy, iba talaga mga ka-GPnatic si Attorney Melvin Matibag talagang nagtatrabaho. Ayon naman po dito sa mga kampo ng 18 Marines, nagtatago daw po ito dahil sa kanilang security. Pakinggan muna natin yung nangyari dito mga kababayan. Yeah, actually, yung 18 Marines plus all the others, but some of those we subpoenaed that I signed yesterday, nung nalaman nilang papatawag, because what we did is to connect with them, voluntarily na pupunta na before Wednesday to issue their statement to shed light on the matter. Kasi may mga reports na rin sa amin, ito palang 18 Marines, apparently parang next week, they're trying to schedule another press con, may bago pang isasama na Marines because there were reports na mas marami pa pala yung kausap dyan or kinausap Mga 100 daw yan So, wow, dami okay. Yung mga 100, parang ito yung nakita ko na yung listahan yung 100 na yan. Parang may nilabas ata dyan mga kababayan. Etong si Romeo Pokis. Ang mga kasama dyan, mukhang mga tawag dito, mga retired. Mga retired Marines. 100? Nako po Oo. pero hindi lahat pumayag. So, ganun yung niyan. Kaya yung tinatanong mo siyan tungkol dun sa kung political, may reports kasi sa amin nagtutugma na yan yung unang lalabas, tapos eventually may mga retired generals na lalabas. And you and I know, may lumalabas na nga retired general. Ayun na nga yung sinasabi ko, mga kababayan. Nakita ko yung post na yan kay Romeo Pokis. Diba? So we'll follow all those leads. Oo. Kaya siguro si Ombudsman nakakapagsalita na may tipping, they're looking for a tipping point or what. Kami naman, on our end, it's our duty to be very, very fair about this. We're just following the lead. We will validate all the reports sa amin. And those are the reports. I want to be very transparent kasi later on the public will have different set of views Depende kung kanino nakakampi. So I want to be very transparent that initially, while we were starting, there are already reports na mas marami pa dun sa 18 na yan. And meron ngang may mga design na, and we will develop that. But let me caution you, if the claim of the 18 points towards the direction ng mga binanggit nilang tao, we will not hesitate to go after them also. At tatawagin din sila to explain, to look at the motivation. I understand some of them filed cases already. So, it doesn't remove naman sa amin yung mandate namin to investigate even if there are cases filed because we will complement kung ano yung mga nakafile na yun. In the event, sir, na hindi po sila pumunta sa Wednesday, what will be the next step? Well, we are deputized by Ombudsman and the Ombudsman has a contempt power. Then we will report it to the Ombudsman. And probably through the Ombudsman, ma-exercise yung mga ganung powers nila. Okay, baka magaya lang to kay Guteza, mga ka-GPnatics, na hindi humarap sa DOJ, hindi humarap sa NBI, hindi humarap sa Ombudsman. Na alam na natin na ang layunin lamang ay propaganda. Na ngayon nga po mga ka-GPnatics, nagtataka po tayo dahil itong 18 Marines, mga ka-GPnatics, ay tingnan nyo po, ngayon pa lang, meron ng lead kagad yung sinasabi nitong si Antonio Trillanes IV, mga ka-GPnatics, na one of this day, ay biglang merong aamin dyan na kung sino yung kanilang mastermind, sino yung nagturo sa kanila, sino yung nagdirect sa kanila, mga kababayan, para humarap dito. Kasi dito sa kanilang dapat bibigyan sila ng award, di ba? Pero mga kababayan,
Wala pong nagsidating. Pinag-antay lang po mga ka-GPnatics yung press con na dapat bibigyan ng award etong 18 Marines na to. Pero bigla na lang po walang nagpakita, nagtago na. Sabi ng iba dito, baka nagsasanay pa ng isasagot. Nagme-memorize pa ng script. Maglaho ng ex-18 Marines dahil tadtad ng kaso, may NBI investigation at may lie detector test pa kay Senator Tulfo. Takot sila malaman ang katotohanan. Doon sa kanilang pagtatago, mga ka-GPnatics, nagulat na lang tayo dahil ito ang pahayag ng kanilang kampo kung bakit daw nagtatago. Meron daw threat ngayon etong mga 18 Marines. Dahil sa security threat, kailangan nilang hindi sila maging visible lagi. So, yung word na nagtatago, yes, nagtatago sila dahil may threat. All of them receive threat. Lahat sila kasi magkakasama sila eh. Anong threat, sir, na natanggap ba? Paano po? Text message o ano po? Karamihan kasi sa ating mga retirees, merong mga member dati ng intelligence, kagaya ni General Calixita. Marami. Ang UP is composed of hundred of retired generals, colonels. So may mga ways sila ma-detect kung ano yung mga threat. So kahit ako, nag-a-advise rin ako sa kanila pag may nakikita akong unusual movements or nagmo-monitor sa kanila. Normal naman yan. Dahil pinoprotektahan natin ito. Bakit hindi nyo sagutin kung anong klaseng threat yun? Via text ba? Meron ba kayong mga letter na natatanggap? Parang napakaano naman kasi nung sagot na kasi may alam din yan sila sa intelligence, may nakakarating sa kanila. Teka lang, mga kababayan, gano'n na lang ba ang usapan ngayon? Oo, may intelligence, pero dapat kailangan malaman namin by what, which means. Diba? By which means na kayo ay nakakatanggap ng threat tong 18 na to. Diba? Anong klaseng threat yon? Baka hindi naman threat, baka bad breath lang talaga sila. Diba? No. Mga loko-loko talaga, grabe ginagawang joke lang lahat ng ginagawa nila. Mga ka-GPnatics, eto na lang to Alam nyo kung bakit nagtatago to? Ayaw ma-cross-examine. Ito, mayroon ako ipapadinig sa inyo na isang napakagandang halimbawa, mga ka-GPnatics, ng pag-iimbestiga. Ito ay pag-iimbestiga ng hindi pa to, hindi to NBI. Isang vlogger lang din, pero napakagaling, mga kababayan, nitong si Nico David. Pakinggan natin ito. Saan na yun? Ay, hindi. Ano ko pala. Sorry. Why? Grabe naman tong mouse ko. Ayaw ng Wait lang guys Sabi nyo, masakit ang tiyan. Yung tiyan ko ata yung sumasakit Kung gaano kalaki. Para mas maintindihan natin kung gaano kalaki yung 805 billion na bintang ng mga Marines, wag natin munang isipin as pera to. Isipin muna natin ito bilang sako ng bigas kasi mas nagigets natin yun Sa isang sako ng bigas ay karaniwang merong 50 kilos. Ngayon, ayon sa simpleng math, 805 billion sa 1,000 bills ay may bigat na humigit kumulang 805 kilos. Okay? Ibig sabihin, kung itatranslate natin sa sako ng bigas yon, merong 16,000 na sako ng bigas. Ulitin natin, 16,000 na sako ng bigas ang meron sa 805 billion kung itatranslate natin in weight. Okay? Ngayon, ilagay natin sa timeline ng kanilang claim. Sinasabi nila na ang delivery ay nangyari sa loob ng 3 taon. Tama. Sa 3 taon, merong humahigit kumulang 1,100 na araw. Kung hahatiin natin yung 16,000 sa 3 taon or 1,100 days, dapat around 15 na maleta araw-araw ang dinadala nila. Or 15 tons na pera araw-araw. Walang pahinga
sa loob ng 3 taon para silang, alam niyo yung mga lalamove. Ganon yung dating nila doon. Araw-araw may delivery. Ngayon, isipin nyo to. Bawat araw may gumagalaw na 15 na sako ng bigas na puro pera ang laman. Katumbas ng halos 735 million or around 800 million per day ang gumagalaw. Hindi ito maliit na operation. Parang na nga siyang yung mga malalaking operation sa nakilala nyo, Lalamove, FedEx, parang ganun. Kung gagawin ito sa totoong buhay, kailangan ito ng mga sasakyan, maraming sasakyan. Mga taong bubuhat, hindi lang isa or dalawa. At isang buong logistic system. Gets nyo? Parang nga siyang Lalamove, ganun. Meaning to say, mga lods ko, kung magkukwento kayo, dapat may ebidensya. Hindi naman porke incredible yung kwento, kapani-paniwala ka agad. Tandaan natin na ang ebidensya dapat nasa accuser yan. Ikaw ang magpapatunay. Huwag kayong magpadala sa kwento-kwento. Di nakita nyo na sana yan kung ganyang kadami yung pinapadala araw-araw. Doon nyo na lang tignan, di ba? Araw-araw may nakikita kayong delivery ng bigas pag lumabas kayo ng kalsada, di ba? Bakit walang delivery ng bilyong pera araw-araw? Sipin nyo nga yun. Yun lang naman. Para mas maintindihan natin kung gaano kalaki yung 805 billion na bintang ng mga Marines, wag natin munang isipin as pera to. Isipin muna natin ito bilang sako ng bigas kasi mas nagigets natin yun eh. Sa isang sako ng bigas ay karaniwang merong 50 kilos. Ngayon, ayon sa simpleng math, 805 billion sa 1,000 bills ay may bigat na humigit kumulang 805 kilos. Okay? Ibig sabihin, kung itatranslate natin sa sako ng bigas yon, merong 16,000 na sako ng bigas. Ulitin natin, 16,000 na sako ng bigas ang meron sa 805 billion kung itatranslate natin in weight. Okay? Ngayon, ilagay natin sa timeline ng kanilang claim. Sinasabi nila na ang delivery ay nangyari sa loob ng 3 taon. Tama? Sa 3 taon, merong humahigit kumulang 1,100 na araw. Kung hahatiin natin yung 16,000 sa 3 taon or 1,100 days, dapat around 15 na maleta araw-araw ang dinadala nila. Or 15 tons na pera araw-araw. Walang pahinga sa loob ng 3 taon para silang, alam nyo yung mga lalamove. Ganon yung dating nila doon. Araw-araw may delivery. Ngayon, isipin nyo to. Bawat araw may gumagalaw na 15 na sako ng bigas na puro pera ang laman. Katumbas ng halos 735 million or around 800 million per day ang gumagalaw. Hindi ito maliit na operation. Parang na nga siyang yung mga malalaking operation sa nakilala nyo, Lalamove, FedEx, parang ganun. Kung gagawin ito sa totoong buhay, kailangan ito ng mga sasakyan, maraming sasakyan. Mga taong bubuhat, hindi lang isa or dalawa. At isang buong logistic system. Gets nyo? Parang nga siyang Lalamove, ganun. Sa makatuwid mga ka-GPnatics, yung sinasabi ng mga 18 Marines na sila po ay nagdi-deliver ng 805 billion ay napaka-imposible. 'Di ba? Napaka-imposible na kung saan po ay sila ay nagpapahinga. 'Di ba? Bakit hindi natin makita yung mga sasakyan? Kasi nung tinanong sila, nag-deliver lang daw sila ng magkano lang 'yon o ilang maleta lang? 5 maleta doon sa Paway, sabing ganon. 'Di ba? Tapos doon pa sa ibang mga kongresista. Kung i-summarize natin lahat 'yon, kulang na kulang. Tama yung dito, tama yung simple math nitong si Nico David, mga ka-GPnatics. Malabo talagang yung mangyari at maraming butas. Butas-butas yung mga pahayag ng mga 18 Marines na yon. Hindi po consistent ang kanilang mga sinasabi. Lalong-lalo na doon sa sinabi ni Boying Remulla na bakit sila ay pumirma, yung kanilang affidavit ay nagsama-sama sila doon. Etong lahat ng taong ito, sa lahat ng transaction, magkakasama sila. Diba? Pero kapag tinanong mo sila, mga kababayan, kasi diba, kung sila sa affidavit, pinagsama-sama mo, ibig sabihin, lahat sila alam
kilos lahat sila bawat transaction or bawat pinapagawa sa kanila ay magkakasama sila. Pero bakit doon sa interview, sa kanilang press con, pag sila po ay tinatanong, hindi makasagot mga ka-GP Natics, ang gagawin, ipapasa sa isa. Pag pinasa sa isa, dahil nga hindi halatado na hindi saulado ang script, sasagutin ni Attorney Baligod. Oh. Kahit 10 maleta lang, host, hindi ka pa rin maniniwala. 805 billion kasi yun eh. Argo. Diba? 805 billion yun. Paano magkakasya ang 805 billion doon? Oh. Mahina sa mathematics, sir. Kulang sa estimasyon. Ano pa nga ba? Mga ka-GP Natics, tingnan mo very inconsistent din. Yung pahayag nila kay Leila de Lima. Sinabi ni Attorney Levy Baligod na na-oversight lang niya yung pangalan ni Leila de Lima. Hindi daw yun kasama doon. Eventually, mga kababayan, nung sumunod na araw, biglang nagkaroon na naman ng press conference. At narinig natin na sinabi doon na naghatid daw sila, mga kababayan, ng pera kay de Lima. So ngayon, nabasag na yung sinasabi ni Baligod na na-oversight ko lang yung pangalan, di siya kasama dyan. O nagsabi yung Marines na nagbigay daw, nakita nila si Leila de Lima na tumanggap daw ng paper bag 2 beses. Ano yung nabasag doon? Nabasag yung statement ni Baligod, nabasag yung unang statement ng mga Marines na sila po ay nag-deliver ng mali-maletang pera kay Leila de Lima. Tapos nung huli, hindi na maleta, paper bag na lang. 'Di ba? Yung ganun din. Yung sinabi ni Attorney Baligod, mga kababayan, na mga dinideliver ay mali-maleta. Tapos biglang sinabi, ay hindi po mali-maletang pera ang dinideliver. Ano lang po 'yun, mga sobre lang. Mga paper bag lang. Eh di lalo lang na short 'yun. Kung paper bag lang, mas mahirap buuin, mga kababayan. Diba? Yung 735 million per day, kung paper bag lang, ang paglalagyan. Oh. Sabi ni Argo, in short host, naniniwala ka po ba na walang nangyaring korupsyon? Tanong ko lang. Alam mo Argo, ako, pagdating sa korupsyon, ang sa akin, ang standard ko dyan, kahit piso. Kapag kahit piso ang ninakaw mo, korupsyon yun. Kahit nga kay Robin Padilla, ang tingin ko sa kanya, korap eh. Bakit kanyo, mga kababayan? Para sa akin, yung korap, kay Robin Padilla, kakaiba. Scam para sa akin. Bakit kanyo? Pumapasok sa trabaho. 'Di ba? Wala namang ginagawa. Wala namang tayo natututunan sa kanya. Wala namang siyang silbi. So sa akin, ang standard ko, kahit piso yan, pag nanakaw, korupsyon. 'Di ba? Dapat i-liquidate kahit piso. So, pag ganun ang standard ko, ibig sabihin na Argo, lahat ng tao sa gobyerno magna para sa akin. 'Di ba? Kaya lang, syempre, baka sabihin naman ng iba, uy, napaka-unfair mo naman. Okay, sige. Lahat para sa akin, magna. Lahat kahit piso, corruption. Pero, doon tayo mga ka-GP Natics, tumingin tayo doon sa lesser evil. Kung sino ba yung lesser evil sa kanilang lahat. Sino ba yung garapal? Sino ba yung mga kababayan ginagamit yung pera para sa kasamaan? 'Di ba? Sino ba yung gumagamit ng pera para manatili sa pwesto? Sino ba yung gumagamit ng pera para ipagtanggol ang mali? Yun ang ano sa akin. Yun ang mga malaking puntos. Oh. Argo, may tama ka na naman daw sa akin. Oh. Hindi, tama naman yung tanong ni Argo. Maganda naman yung tanong niya, 'di ba? Good intention naman niya eh. Sa akin lang talaga, mga kababayan, ultimo piso yan. Sa akin gusto ko, dapat nakaliquidate. Dapat yan, kompletos recados, mga ka-GP Natics. Sa gobyerno, wala kang masasabi dyan na malinis.
'Di ba? Dahil ang paninindigan ko nga piso lang. Ang kinurakot mo, kurakot ka na, corruption na kaagad 'yan. So, sa madaling sabi, lahat 'yan may corruption na nangyayari. Pero titimbangin natin kung yung corruption ba na 'yon, mga kababayan, ito ba ay maganda ba yung idinudulot na to sa mga tao? May naitutulong ba tong taong to? Tingnan na lang natin kung ano ba yung natutulong nung tao na yon. Huwag nating tingnan yung korupsyon. May naitulong ba tong mga to? May nagawa ba to para sa mga Pilipino? Yung sinasabi nila, corrupt daw si Martin Romualdez. Dahil daw namimigay ng mga ayuda. Dito natin tingnan, Argo. Kung panahon ni Romualdez nakatikim, ang iba sa inyo, ang iba sa atin ng ayuda. 'Di ba na sinasabi niyong corrupt? Nararamdaman natin may AIX, may MAIX, at kung ano-ano pa. Marami, napakarami. Pinakinabangan din ng mga politiko. Pero nung panahon nang pinagtatanggol nyo na napakagaling na si Duterte, sabi nyo magaling eh. 'Di ba? Nasa napunta, mga ka-GPnatics, yung issue ng Parmali? Nasaan ang issue nung panahon ng pandemya? Nasaan yung mga pera na i-donate sa atin? Napakinabangan ba? Sa akin, mga ka-GPnatics, mas okay na sa akin. Malaking tulong yung ayuda na yan kahit ayaw ko sa ayuda kasi marami ring mga Pilipino ang natutulungan yan. 'Di ba? Mas masakit isipin na yung pera ng taong bayan napupunta sa bulsa ng iilan at hindi napapakinabangan ng karamihan. Ganyan din ginawa ganyan din si Gutesa noon, sabi ni Marcoleta, may threats din daw. Ngayon, mga kababayan, kapag itong 18 Marines na to ay tuluyan nagtago, tuluyang nawala at hindi nagpakita, sumipot sa NBI, sumipot sa DOJ, sumipot sa Ombudsman, alam na. Ang gusto lang mangyari ng mga ito, mga kababayan, ay manira. At dahil tapos na ang kanilang trabaho, ay magtatago na. Tsaka mabigat din po yun. Kaya sa paper bag may tendency mabutas o masira ang paper kasi. Tama. 'Di ba? Okay? So, ayan mga ka-GPnatics, pasensya na kayo at wala na tayo may dagdag. At talagang, sabi ko nga, masakit yung legs ko, masakit yung abs ko, nadagdagan pa nung sakit ng glutes ko. Naku po, mga kababayan. Ayan, magkita-kita po tayo muli bukas. Maraming salamat at